tahanan. Ngunit alam namin na kilos ka, Panginoon, sa aming mga bahay, Lord God, lalo higit sa aming puso't isipan. Hindi kami magpapatinag ng kahit anong bagay, Lord God. Basta't alam namin na matatag ang aming pananampalataya at hahawak lamang kami sa iyo, Panginoon. Patuloy nitong pagtitibayan ng aming pananampalataya, Panginoon. Hindi kami matitinag, Panginoon, dahil walang mas kahigit sa aming Panginoon. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Lord God. Ikaw ang pinakamataas at ikaw ang aming sasadyalan sa kahit anong sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Muli, Lord God, ikaw lamang aming maging sentro, Lord God, ng aming pananampahan ngayon, ng aming pang-araw-araw na buhay at magpakailanman, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at si Kristo ay naging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Pakinggan po natin ang pagbasa ng Ebanghelyo mula sa Juan, Kabanatang 12. Ang talata po ay 20 hanggang 26 at ganitong sinasabi. May ilang Griegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kailangan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat di nahuhulog sa lupa ang budil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa idaigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroon at paparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya sinabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel,
sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa nito ng kanyang mga salita. na ginawa ng iyong mga anak sa oras na ito. Pagpalain mo, O dakilang Diyos, ang mga handog na ito at pamanalin. Gayun din naman, pagpapawin mo ang kagalakan sa puso ng iyong mga anak, na sa panahon ng aming pagsambang ito, ay maranasan namin ang kagalakan at maging kasabik-sabik ito para sa amin na kami ay laging magpahayag ng aming pag-ibig at ng aming pananampalataya sa iyo. Tinatalaga po namin ang mga handog na ito kasama ang mga anak mo na nagsipagsumangit sa ganitong pagsamba at pagkakaloob. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na pong aming dalangin at pasasalamat. Amen.
binabati ang ating ilang mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Noong March 23, sa March 23 ay birthday po ni Nian Trixia Tayaw, at sa March 26 ay birthday ni Jean Rose Rodriguez. Happy birthday po sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon at naway maging masaya kayo sa karawang ito at alalahanin lamang po natin ang ating lumikha sa special na araw na ito. Para sa iyo, Jean Rose, at para sa iyo, Nian, Tayaw. Keep praying, keep safe, keep Jesus in our hearts. Yun ang ating declaration sa inyo na ating mga kapatid na nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Mga kapatid, nais ko po na basahin ang teksto na ating batayan ng ating mensahe. This time, ang ating pong gagamiting teksto ay mula sa sulat ni Propeta Jeremias, Kabanatang 31, ang talata ay 31 din, at ang hanggang 34. Bayaan niyo pong basahin ko ito. Sabi dito, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. Ito'y hindi katulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang magiging bayan. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikita nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasang ito ng ating teksto. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat ng dako, sa ating mga barangay at maging ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Mapagpalang araw sa ating lahat. Nawa po ay ang ating Diyos ang siyang lagi nang mag-ingat sa atin, at sumaatin. Ang mensahe natin sa umagang ito ay hango mula sa aklat ni Propeta Jeremiah sa chapter 31, verses 31 hanggang 34. At nais natin na maging relevant ito o angkop sa ating kalagayan ng mga Pilipino na dumaranas ng matitinding mga hirap at pagsubok dala ng maraming mga kadahilanan. Obviously, ang pandemya ay isa sa pangunahing dahilan ito. Ang bansang Israel ay napakalaki sa puso ng Diyos. Alam natin kung ano ang kwento simula pa lamang sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Itinakas sila ng Diyos sa magitan ni Moises, nanatili sila sa ilang sa loob ng 40 taon upang sapitin ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanilang ninuno na si Abraham. Nang maging isang bansa na ang Israel at naroon na sila sa lupang pangako, so many years or so many hundred years na kanilang pamamayagpag bilang isang bansa ay nagkaroon ito ng hangganan. Maraming naging kasalanan ang Israel. Nakalimutan nila ang pangako nila sa Diyos na magiging tapat sila. Susunod sila sa kanyang mga utos. Hindi sila makikisama o mag-aasawa ng ibang lahi at magiging tapat sila o hindi sila sasamba sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. Ngunit ang lahat ng ito ay naging isang madilim na kabanata sa buhay ng Israel. Marahil sa maraming henerasyon na nagdaan, nakalimutang ipaalala ng mga magulang sa kanilang mga anak, na nakalimutang ituro sa mga sinagoga at templo, at iba pang mga banal na pagtitipon, ang katapatang ginawa ng Diyos noon sa kanilang lahi. Kaya mas naging masahol pa ang pagsuway at pagkakaroon ng ibang Diyos ng mga tao. Namatay ang pagtuturo at pagpapasa sa kamulatan ukol sa kabutihan ng nag-iisang Diyos. Yung henerasyon na nagtuturo ay maaaring nawala or masyado siguro silang
na-overwhelmed sa kanilang pamamayagpag bilang isang bansa. So dumating yung hangganan. At sa Jeremiah 31 verse 28, makikita po natin dito na sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremias ang ganito, kung paano akong naging maingat nang sila ay ibagsak, sila ay bunutin, sirain, saktan at lipulin, buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. So, nais ko pong bigyan natin ng pansin yung salita ng Diyos dito sa talatang ito, yung salita kung paano akong naging maingat nang sila ay ibagsak at bunutin and so forth and so on. So, ibig ko sabihin, ang hangganan na sinasabi ko ay ang pagtatapos ng Diyos sa kayabangan, pagmamalabis, kawalan ng katapatan, at pagiging malilimutin sa kanilang pangako at katapatan sa Diyos ng Israel. So, makita natin dito mga kapatid na sabi nga ay naputol. Naputol yung kanilang panahon. At sa panahon ng pagbagsak ng Israel, hindi lamang ang pader ng Jerusalem ang nawasak na kanilang bantayog, maging ang kanilang dangal, ang kanilang pagkatao at ang kanilang ekonomiya. Lahat na po ay nasira nang pahintulutan silang alipinin at bihagi ng Babylon. Sa kanilang pagkalugmok, doon nakita ng Diyos ang pangangailangan ng Israel na muling ibangon, na muling itanim at itatag. At sa pangalawa pong pagkakataon ay sinagip na naman, ayun na naman si Lord, sinagip na naman silang muli ng Diyos. Alam niyo, naalala ko, minsan tayo mga magulang, kahit ilang beses pa tayo magkaroon ng kasalanan sa kanila, yung mga anak natin, kahit ilang beses pa na magkaroon ng kasalanan yung ating mga anak sa atin, walang hangganan ang kanilang pag-unawa at pagpapatawad. Walang hangganan ang pagpapatawad natin at pag-unawa. Walang bilang yung pagbibigay ng pagkakataon upang magpanibagong buhay. At napakalaking lagi ng pag-asa ng mga magulang sa pagbago ng kanilang mga nadarapa at nabibigong mga anak. Ganito ko po nais natin na makita ang pagmamahal ng Diyos sa Israel. At sa teksto na ating binasa, nais natin bigyang diin at pagpapalaga kung ano ang laman ng pangako ng Diyos na nais niyang iparating sa magitan ng Propeta Jeremias. Gusto ko pong tingnan natin dito, sabi dito una, gusto ko po na makita natin na nais ng Diyos na magkaroon ng bagong pakikipagkasundo sa tao. Sa verse 3, sa verse 31, sabi dito, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. So, nandun yung kanyang longingness. Bago, ang gusto niyang maging tipan, bago in a sense na sabi niya, hindi ito katulad noong una na kanilang kasunduan o yung Old Covenant or Old Testament. Ang una pong pakikipagkasundo o yung tinatawag na Old Covenant ay nagpasimula po ito sa panahon ng ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan doon sa bundok ng Sinai sa magitan ni Moises. Kaya kung ito ay nasira at sinira ito ng Israel, alam natin na ang kasunduan ay mayroon lamang bisa kapag ang parehong partido ay nagkakasundo. Sinira ng tao ang kanilang covenant sa Diyos dahil sa kanilang pasaway o pagsuway sa mga utos at pagtalikod sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Sobrang tigas ng loob at puso ng mga tao at napakahirap para sa kanila ang sumunod. Speaking of katigasan ng loob at puso, sa panahon natin ngayon ay ganun din ang mga tao. Ginagawa ng lahat ng Diyos ang paraan upang tayo ay mapalapit sa Kanya. At iba't ibang karanasan ang ipinararanas sa atin ng Diyos upang ating maalala ang mga pangako ng Panginoon, subalit madali tayong nakakalimot sa mga ipinangako at ginawa ng ating Panginoon. Pangalawa, gusto ko po na makita natin na ang mensahe ng pag-asa ay ipinapahayag ng Diyos para sa kanyang minamahal na Israel. Mula sa kanilang pagbagsak at pagiging talunan at alipin, mula sa pagbabago ng kanyang pakikipagkasundo sa tao, giving people a chance to start anew,
Mayroon siyang ipinapahayag na pag-asa. Madalas natin sinasabi ito sa ating mga kabataan o sa mga anak natin na sinasabi natin pasaway, na makinig ka naman sa akin. At totoo, marami ka pa ng pag-asa at malaki pang hinaharap mo na magandang bukas. Ayusin mo naman yung buhay mo. At malaki pa ang pag-asa mo. Alam niyo po, nakikita ko po na napaka-epektibo at malaki ang porsyento kapag ang ganitong deklarasyon at pag-asa ay nakikita natin sa sinuman. Nagkakaroon ito ng katotohanan. Nababago nga po sila. So, gusto ko na makita natin dito na ang Diyos ay gustong isilay sa atin ng pag-asa. Gustong dalhin sa atin ng Diyos na bagamat tayo ay naroon sa panahon na katulad ng Israel ng pagbagsak, maaaring ito ay panahon na tayo ay nabubunot. Maring ito yung panahon ng tayo ngayon bilang bansang Pilipinas ay nasa panahon ng pagkawasak. Maring hindi naman tuluyan at pisikal na pagkawasak, subalit marami ng mga demoralization na nangyayari. At ito yung nagdudulot ng matinding depression, anxiety, moral na epektong moral para sa atin. At gusto ng Panginoon na sa umagang ito ay makita natin kung paano nakita ng Diyos ang pag-asa para sa Israel ay hindi ang the same hope na binibigay sa atin ng Panginoon upang huwag tayong mawala ng pag-asa. Meron siyang pagkakataon. Darating ang kanyang panahon. Darating ang panahon na ang Diyos ay makikipagkasundo. Ang Diyos ay magpapatuloy na kumilos katulad ng kanyang ginawa sa Israel at nakita natin kung paano ang kanyang ginawa. Pangatlo, ang gusto ko po na makita natin dito, ang bagong pakikipagkasundo ng Diyos sa Israel ay magbibigay sa kanila ng mas matibay at matatag na pundasyon upang maunawaan at sundin ang kanyang kalooban. So parang dating ay ganito, it was not just to obey the letters of the law, but to obey the law and will of God by their hearts. Kumbaga, panloob na ito sa puso na. Dati ay kailangan lang sumunod by the dot. Sabi nga, by the letter. Ngunit ngayon, ang sabi ng Panginoon ay susunod sila sa akin. Sapagkat, sabi niya, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat pa ito sa kanilang mga puso. Naku, gaano ba ka-binding ito? Sobrang napaka-personal. Nais ipahayag ng Diyos na ang nais siyang pakikipagrelasyon ng tao sa Kanya ay maging deeper, maging mas malalim, maging mas malawak, maging broader, mas stronger, super lakas. Sabi niya po sa verse 34, ako ay makikilala nilang lahat sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang kasamaan. Ang isang pag-asa na gustong ipakita sa atin ng Panginoon ay huwag nating pag-alinlanganan ito, kundi sa ganitong pagkakataon ay makita natin na ang pag-asa ay ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Pastor, sa buhay ba naman natin ngayon, meron pa kayong pagkakataon para tayo ay makahango? Para kaya tayo ay mawala sa mga ganitong karanasan? Meron pa po. Marami pa tayong pag-asa pagkat ito'y ipinapahayag ng Diyos sa atin. Huwag po natin pag-alinlanganan ang salita ng Diyos. Huwag natin pag-alinlanganan ang salita ng Panginoon. Ang kapatawaran na ibibigay sa atin ng Diyos kung paano si Haring David ay nagmakaawa para sa habag ng Diyos, para sa pagpapatawad ng kanyang kasalanan, upang magkaroon siya ng bagong pakikipagkasundo sa Panginoon. The same thing, yun din ang hinihintay ng Diyos mula sa kanyang mga anak. Mga kapatid, huwag nating pag-alinlanganan ang salita ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay naging consistent since noon, walang nagbabago sa ating Panginoon. At malibang hindi natin baguhin ang ating mga puso, tandaan natin, hindi nga natin mararanasan ang katuparan ng mga promises ng Lord within this new covenant. Tandaan natin na ang new covenant na tinutukoy ng ating Panginoon, nang nais ipahayag sa atin ng Diyos sa magitan ng Propeta Jeremias, ay isang pagpapahayag ng katotohanan kung paano ang Diyos ay may gagawin at may ibibigay, may isusugo. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world
He sent His only Son, Jesus. Ito ang simula ng bagong pakikipagtipan. And this is the coverage of the new covenant. Ito ang bagong pakikipagkasundo ng Diyos sa tao, na hindi lamang sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, kundi ang pananampalataya at sa pamamagitan ng pagtubos na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ay doon magkakaroon ng panibagong relasyon. Sabi nga sa Romans 5:1, tayo ngayon ay nagkaroon ng bagong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng higit na kaugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos. Ito yung gusto na sabihin at ibigay sa atin ng Panginoon, ng pag-asa, ang pag-asa na ibinibigay para sa atin, para sa Israel, para sa atin sa modernong mga panahon ngayon, ay nananatiling bukas. And in order for us to receive God's promises, tayo ay manatiling nagdidesisyon at pinipili natin ang makasunod sa kalooban ng Panginoon at maging within tayo, nakapanood tayo dun sa bagong covenant na ito o bagong pakikipagkasundo. Mga kapatid, sa oras na ito ay nais natin na maranasan ang katotohanan ng pangako ng ating Panginoon. Kaya ito yung hamon para sa atin. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon, gagawa ako ng bagong pakikipagkasundo. Mga kapatid, dumating na po ang panahon na ito sapagkat ang tao ay makaranas ng katiyakan sa panahon na ang Panginoong Jesucristo ay dumating upang tayo ay iligtas. Nandoon ang katuparan ng kanyang mga pangako. Kanino pa ba naman ilalaan ng Diyos ang kanyang habag? Huwag po nating pag-alinlanganan ang salita ng Panginoon. God had been so consistent. At malibang hindi natin baguhin ang ating mga puso, hindi nga natin mararanasan ang katuparan ng mga promises ng Lord within His new covenant. We are the recipient of God's promise, as I said. Kanino pa ba naman na inilalaan ng Diyos ang kanyang habag, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pangarap, at ang katotohanan ng kanyang mga pangako? Para sa atin lamang po ito, mga kapatid, na tinatawag niya mga anak. Again, sabi dito sa John 3:16, For God so loved the world, He sent His only Son, Jesus. This is the beginning of the new covenant, when God the Father sent His Son, Jesus, in order for us to be saved, in order for us to receive the forgiveness, in order for us to be called God's children. Tulungan ng Panginoon at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na higit pa nating maunawaan ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang mga pangarap at ng kanyang mga plano. Ang alam ko po, sa binasa natin na ito at binagbulay-bulayan sa Jeremiah 31, verses 31 hanggang 34, this is God's promise. Ito ang pangako ng Diyos, na tayo ay na maglubos na magpapakilala ang Diyos sa atin. At makikilala natin ng lubos ang Diyos sapagkat meron na tayong bagong pakikipagkasundo sa Kanya sa magitan ng ng una, ng pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, ng paglimot niya sa ating mga kasalanan. At tayong mga tao, ang part natin dito, receive lang tayo ng kapatawaran ng Panginoon, admit it, patuloy tayo na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at maging ibalik sa atin ng Diyos ang kagalakan ng ating kaligtasan at manatili ang banal na Espiritu sa ating mga buhay upang anuman ang ating nararanasan sa panahon ngayon, masilay natin ang pag-asa at ang katotohanan sa mga pangako ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan, mga kapatid. This is the promise of God's new covenant. Jesus Christ our Lord, our Savior. Huwag po natin kalimutan that once we enter the new covenant of God, we have that rich blessing coming from the Lord, and that we are called God's children. Thank you, Lord God. Salamat po. Father God, thank you so much sa iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Maraming salamat, Ama, sa pagmamahal mo sa iyong
sa sanlibutan, sapagkat sa pamamagitan nito ay muli mong ipinahayag sa amin ang pag-asa na ang buhay namin dakilang Diyos ay hindi malulugmok sa pagbagsak, hindi malulugmok sa pagkatalo, hindi kami malulugmok sa pagkaalipin. Katulad, Panginoon, ng bansang Israel, hindi mo sila hinayaan dakilang Panginoon na malugmok sa ganong kalagayan. Kundi ang ipinakita mo, Panginoon, sa kasaysayan ito, ikaw pa rin ang Diyos na saganang-sagana sa habag, sa katapatan at sa pag-ibig. Tulungan mo kami, Panginoon, higit pa namin ma-realize na ang dapat lamang namin gawin sa buhay namin ito ay ang magpailalim na lagi sa iyong kapangyarihan, tanggapin ang aming mga kahinaan, sumunod kami bilang isang Diyos kang makapangyarihan, upang maranasan namin, Panginoon, ang realization na kilang Diyos at fulfillment ng iyong mga promise. Manatili kami, Panginoon, sa bagong pakikipagtipad at pakikipagkasundo sa iyo, sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang pagsapang ito, dakilang Diyos, ay nananasan namin ang paniniyak mo sa iyong mga pangako, sa iyong bagong pakikipagkasundo sa iyong mga anak. Kami, O Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat dito namin higit na nakita at natagpuan kung paano ang Diyos sa kwento at sa kasaysayan ng Israel ay nananatiling Diyos namin sa panahon na ito at Diyos na nananatiling mabuti at matapat, na punong-puno ng kanyang pag-ibig at ng kanyang kahabagan upang ang kanyang mga anak ay magkaroon ng pagpapanumbalik sa kanyang spirito, sa kanyang buhay, sa kanyang kabuhayan. Ipinakita mo sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng mensaheng ito, na bagamat natagpuan mo ang mga tao na tumalikod sa iyong kabutihan, ngunit nananatili na ikaw pa rin ang Diyos na nagpapakita ng masaganang habag upang sila ay bigyan ng pag-asa at upang sila, O Panginoon, ay magkaroon ng panibagong buhay, isang buhay na may magandang hinaharap sa iyong pangako at ayon sa iyong pangako at ayon sa iyong pangarap. Dakilang Panginoon, ipakita mo pa rin ito sa aming mga Pilipino, na sa ngayon ay nasa panahon ng napakahigpit na health crisis
Panginoon, maaaring kung ito may panahon ng pagbubunot, kung ito man, Panginoon, ay panahon ng pagbagsak, kung ito man, Panginoon, ay panahon ng ilang Diyos ng pagkawasak, ngunit alam namin na kung ito man ang panahon na pinahintulot mo, dakilang Diyos, mayroon kang panahon upang kami ay muling itatag, upang kami muling itayo at muli kaming palaguin ang Panginoon at matagpuan mo ang aming mga puso, ang puso ng bawat Pilipino, ang puso ng mga anak mo na tinatawag ng mga anak, ang mga puso, Panginoon, ng mga Kristiyano ng ilang Diyos, na iyong mananampalataya, Panginoon, ay magpatuloy na magkaroon ng isang pusong masunurin, isang pusong malambot, at isang pusong nananatili na may katapatan sa aming pangako sa iyo na ikaw lamang ang aming magiging Panginoon at hindi kami magbabago sa iyo. Dakilang Diyos, tulungan mo ang bawat isa. Magkaroon kami ng katatagan sa mga ganitong panahon at pagkakataon at patuloy namin mananasan that you are the same God who promised Israel your God's covenant, the God's covenant ng ilang Diyos. Ang iyong muling pakikipagkasundo ay gayon din na may mararanasan ng iyong mga anak sa panahon ito. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na palaging manatili sa aming mga puso ang iyong salitang ito at magdulot ito ng ibayong pag-asa upang ang buhay namin ay maging isang buhay na puno ng kagalakan at maging pagpapala kami sa kapwa at sa iyo, aming Diyos. Pagpalain mo ang aming mga iglesia, pagpalain mo ang aming mga pamilya, pagpalain mo dakilang Diyos ang bawat mga anak mo na duminilig at nakasama namin sa pagsamba nito. Bagamat hindi ito ang karaniwang pagsamba, kami, Panginoon, ay nasa panahon ng pag-iinnovate ng iba't ibang mga paraan kung paano kami makapagpahayag sa iyo ng aming kagalakan at ng aming pagpupuri. Patuloy mong basbasahan ang teknolohiyang ito at gamitin mo ito, Panginoon, upang ikaw ay higit pang maparangalan at pasambahan ng maraming mga anak mo. Hindi maging hadlang ang pandemya nito, dakilang Diyos, upang purihin ka ng maraming mga tao. Lord, dalangin ko po na magpatuloy ang kabutihan mo at siyang maranasan ng mga anak mo. At ito, Panginoon, maging inspirasyon namin upang kami makapagpatuloy sa buhay. Magpalain mo dakilang Diyos ang lahat ng ito, maging ang mga bata, ang mga katandaan, ang mga kabataan, dakilang Diyos, at ang iba't ibang mga anak mo na nasa panahon ng kanilang mga pagkakasakit. Ikaw ang Diyos na kumilos at magpagaling sa kanila at tanggapin nila ang iyong biyaya at kagalingan, maging ang kaligtasan sa anumang pangangailangan. Sa iyo po namin ipinagtitiwala ang buo naming panahon, ang buo naming buhay. Sa iyo lamang mga kamay, we are safe. In your hands, O Jesus. Thank you, Lord God, sa iyong presensya. Holy Spirit, thank you, Lord. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang pagpapala ng ating Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Patuloy na paliwanagin ang mukha ng Panginoong Jesucristo sa atin. At lagi natin maranasan ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang pagtatapat at ang biyaya ng kaligtasan na kanyang ibinigay sa atin. Kaya hindi na may patuloy natin maalala ang ating mga pangako, ang ating tipan sa ating Panginoon sa pagitan ng presensya ng Diyos na magbibigay ng karunungan upang ang lahat ng ito'y mahayag sa atin sa magitan ng kanyang banal na Espiritu ang siyang sumaati mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.